Kasi mahirap eh, yung buhay ko. Kaya ang sigaw ko, Lord, iparamdam mo na mahal mo ako. Sabi ko sa kanya, March 13, 2009, sa Holiday Inn, sa Ortigas. Sabi ko, Lord, isusuko ko na yung buhay ko sa'yo. Anong gusto mo? Mula sa pagiging batang may pangarap na maging artista, hanggang sa pagiging bahagi ng Final 14 ng Starstruck, ang buhay ni Alvin Aragon ay kwento ng ambisyon, pagkatalo, pananampalataya, at pagbabalik. Bata pa lamang si Alvin, malinaw na sa kanya ang kanyang pangarap, gusto niyang maging artista, sumali siya sa iba't ibang audition, nagbaka sakali sa maraming proyekto, hanggang sa mapabilang siya sa isang modeling competition na tinawag na Elite Circle of 10, nanalo siya rito, at dito nagsimulang mabuksan ang mga oportunidad para sa kanya. Noong 2003, nag-audition siya sa unang season ng Starstruck ng GMA, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, siya ang naging unang contestant na na-eliminate, labis ang kanyang pagkalungkot, para sa isang taong matagal nang nangangarap, napakasakit ng ganitong pagkabigo. Hindi siya sumuko. Personal pa niyang nilapitan si Kuya Germs upang humingi ng pagkakataon na makapasok sa mundo ng showbiz. Hindi man siya agad nabigyan ng pwesto, nagbago ang takbo ng kanyang kapalaran nang ibalik ng Starstruck ang ilang na-eliminate na contestants. Nabigyan siya ng panibagong pagkakataon at umabot hanggang Final 14. Kalaunan, nabigyan siya ng 5 taong kontrata sa GMA na na-renew pa. Mula 2003 hanggang 2015, naging bahagi siya ng network, lumabas siya sa iba't ibang proyekto at pelikula, kabilang ang Pedro Calungsod, Batang Martyr noong 2013, ngunit sa kabila ng mga proyektong ito, hindi naging tuloy-tuloy ang kanyang visibility sa mainstream showbiz. Unti-unting nabawasan ang kanyang exposure hanggang sa tuluyan muna siyang huminto. Ayon kay Alvin, may malaking kinalaman dito ang kanyang spiritual journey. Noong 2009, habang aktibo pa sa showbiz, nagsimula siyang maging seryoso sa kanyang pananampalataya, inamin niyang dati siyang matigas ang ulo, mayabang, at puno ng pride. Ngunit sa araw-araw na pagbabasa ng Biblia, unti-unti niyang nakilala ang Diyos, hindi lamang bilang mapagmahal, kundi bilang Diyos ng katarungan. Habang lumalalim ang kanyang pananampalataya, tila humihinto naman ang kanyang career. Dumating ang panahon na halos wala siyang regular na proyekto, wala rin siyang natapos na kurso na maaaring sandigan sa ibang propesyon, kaya't nagnegosyo siya upang masuportahan ang kanyang pamilya. Taong 2024 nang dumating ang isang turning point, nahatak ang motor na kanyang hinuhulugan, para sa kanya bilang asawa at ama. Masakit yun, hindi lamang sa pinansyal na aspeto, kundi sa kanyang dignidad bilang provider. Sa gitna ng kahihiyan at sakit, nagdasal siya, humingi siya ng pahintulot sa Diyos kung maaari siyang bumalik sa showbiz. Ilang sandali matapos ang kanyang panalangin, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang program manager ng GMA, nabigyan siya ng pagkakataon sa seryeng Abot Kamay na Pangarap. Mula roon, nagsimula ang kanyang pagbabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang pananaw, hindi na lamang ito tungkol sa kasikatan. Para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa pagiging mabuting asawa at ama. Noong Pebrero taong 2012, pinakasalan niya si Izzy Trasona, dating miyembro ng Sex Bomb Girls. Nagkakilala sila sa kanilang church community, pareho silang may anak mula sa nakaraang relasyon, at sa paglipas ng panahon ay nabuo ang kanilang blended family. Ngunit kasabay ng kanyang pagbabalik sa showbiz ay ang pagbalik din ng matinding atensyon ng publiko. Naging sentro ng usapan ang dynamics ng kanilang relasyon, lalo na nang mag-guest sila sa isang talk show at ibinahagi ni Izzy ang kanyang karanasan sa pagdalo sa Sex Bomb reunion concert. Ayon sa kanya, humingi muna siya ng pahintulot kay Alvin bago makasali sa performance. Inamin naman ni Alvin na nagdalawang isip siya noong una at nagdasal muna bago magdesisyon. Para sa kanya, mahalagang humingi ng gabay ng Diyos sa bawat hakbang. Ngunit para sa ilang netizens, ang ganitong setup ay tila nagpapakita ng controlling behavior. May mga nagsabing tila kailangang magpaalam pa ni Izzy sa simpleng desisyon, na para sa iba ay red flag. Dagdag pa rito, binalikan din ng ilang netizens ang isang lumang interview kung saan ibinahagi ni Izzy na buntis siya sa kanilang bunso. Ayon kay Alvin, nang una niyang makita ang pregnancy test, nakaramdam siya ng takot at pagdududa dahil sa timing ng pagbubuntis. Inamin niyang nagkaroon siya ng moment ng insecurity,
Ngunit kalaunan ay sinabi niyang sa pamamagitan ng kanyang devotion ay pinawi ng Diyos ang kanyang pagdududa. Para sa ilan, ang ganitong reaksyon ay tila nakakabahala. Sa mata ng mga kritiko, ang isang Christian husband ay inaasahang magpapakita ng tiwala agad sa asawa. Ngunit para kay Alvin, ang lahat ng kanyang proseso, maging ang pagdududa, ay bahagi ng kanyang pagiging tao at ng kanyang spiritual growth. Sa kabila ng mga batikos, nananatiling matatag si Alvin sa kanyang paniniwala. Para sa kanya, ang kanyang pamilya ang kanyang pangunahing ministry, ang kanyang pagiging asawa at ama ang kanyang pinakamahalagang papel, higit pa sa anumang karakter na kanyang ginampanan sa telebisyon. Sa huli, ang kwento ni Alvin Aragon ay hindi lamang tungkol sa showbiz comeback, ito ay kwento ng isang lalaking hinubog ng pagkatalo, pananampalataya, at responsibilidad, isang lalaking patuloy na sinusubukang balansehin ang kanyang paniniwala, ang kanyang pamilya, at ang mata ng publiko. At sa mundo ng social media kung saan mabilis humusga ang marami, nananatiling bukas ang tanong, hanggang saan ang linya sa pagitan ng matibay na pananampalataya, at pagiging sobrang kontrolado, at sa gitna ng lahat ng ito, sino nga ba talaga si Alvin, ang artista, ang debotong Kristiyano, o ang simpleng lalaking gustong maging mabuting asawa at ama?